Good afternoon. We are going to demonstrate kung paano i-control yung computer sa remote hosting. So, for example, nakalimutan mo yung computer mo sa office, pwede mong i-shut down kahit nasa bahay ka. Or you can monitor yung computer ng iba kung ano yung ginagawa nila. So, as of now, 12:26, siguro lunch break, nagre-relax yung mga employee. So, we are going to demonstrate kung paano i-control yung other computer kahit nasa ibang lugar ka. So, pwede nating i-control through the internet or direct IP. So, for example, we will gonna control the computer, the NUX M16 Acer. Ito yung computer ko sa office. So, connect natin. So, since secured the environment yung sa LGU, nagre-require siya ng password. So, we will try to enter our password, then OK. Ayan, connected na tayo sa isang computer sa office. So, hindi na natin i-discuss kung paano natin i-access. So, for example, gusto natin na i-view yung ginagawa ng computer. So, we can view the computer. So, nantay natin. Ayun. So, basically, nakikita natin yung activity ng user dun sa computer. So, ayan, nag-Facebook. Pwede nating i-control yung kanyang computer na di niya nalalaman, pero usually ginagawa ito ng mga system admin. Hindi naman para mag-breach ng privacy, for monitoring lang talaga. Pero just in case na iba na yung ina-access niya, then we can control the computer. So basically, for example, I will show you how to control this computer. So full control mode. Ayan. Na-access ko na yung kanyang profile. So, ako na yung nag-click-click. So, na-disable yung kanyang mouse at keyboard. So, for example, pakialaman ko yung account niya, pero sa demonstration lang to. So, magko-comment ako doon. Ako ang pinakagwapo sa LGU. Wafu. Yan, then enter. Ayun, nakapasok na yung enter. Just in case naman na may gagawin ka na office work dun sa kanyang computer or i-repair mo, actually ginagamit itong software kung may mga technical problems para magkaroon ka ng full control sa computer ng iba. So, for example, may preprint tayo sa kanyang computer, then we will access his files. Yan. So, nakikita lang ng user na baka nagtataka kung ano yung nangyayari sa kanyang computer. So, for example, mag-preprint tayo ng documents. Saan na yung mga documents niya? Ayan. Or, i-try na lang natin gawa ng bagong documents. Ito yung program niya. Office. For example, may i-print tayo na documents remotely kahit nasa house ka. So, yan yung nangyayari. Testing 101. Then, pwede nating i-print.
Yun. Print. So, pag clinic ko yung print, definitely mag-preprint dun sa computer, sa office. So, close na natin tong document. No. Kung iba naman yung ginagawa ng user, pwede nating sabihan yung user. So, for example, chat na, message natin. What gawa mo? Yan. So, sesend natin sa kanya. So, ayun, na-receive niya yung message ko. Antay natin kung ano yung reply niya. So, ayun yung reply niya. Gumagawa daw ng PR. So, reply natin. Hehehe. Just in case naman, pwede nyo ring, since may full control, pwede nyo i-shutdown yung computer niya. Pero usually, ang ginagawa ng admin is view only mode. So, tinitignan lang namin yung, pag naka-view only mode, hindi mo makontrol yung computer niya. So, tinitignan lang namin for observation. So, usually, hindi namin pinapahiram yung laptop namin sa ICT kasi baka mapunta sa kamay ng iba, then ma-breach yung mga privacy ng mga tao kasi may ethical standard din yung mga system admin na sinusunod. So, ayan. So, i-demonstrate ko ngayon kung paano since lunch break naman, pwede nating i-shutdown yung computer or i-blank monitor at i-lock yung kanyang keypad. So, ganun. So, ganun. Kaya sa mga tao na gumagamit ng mga network sa public network, dapat secured kayo na alam nyo yung at least may mga firewall kayo pero pwedeng i-breach yung firewall. Gusto ko naman mag-file transfer dun sa isang computer or tignan natin yung ibang nakakonect, then we can add a remote PC. So, type lang natin yung IP address niya. Yun, pag may access na tayo, kung alam na natin yung IP address, or for this case, i-browse natin pero wag na nating i-discuss kasi masyadong sensitive yung issue. So, ayun lang. So, dinemonstrate ko lang kung paano magtrabaho kahit nasa house ka or paano i-monitor yung ibang computer or i-repair, technical assistance. So, yun yung advantage para sa system administrator. So, dapat ang system administrator yung pinagkakatiwalaan din. Alam mo na kasi very sensitive yung job. So, thank you. Ayun. IT Network Management 101.